Ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Isang yung palagi na lang nagpapa-interview na ex-justice ng Korte Suprema, gumawa na naman ng sarili niyang opinion na ang basihan ng quorum ay 22 na lang dahil nakapiit si Senator Jinggoy at nagtatago naman si Senator Bato. Senator Bato. Ganun ba? Ito'y mapanganib na mapanganib na pagbibigay ng opinyon na sa aking palagay ay hindi dapat nanggagaling sa isang naturingan pa naman na kung banggitin nila palaging binibigyan ikinakapit ang titulong Senior Justice, Senior Justice, Associate Justice of the Supreme Court. Kasi pagka gano'n at pinayagan nating tama yung kanyang opinion, pwede namang ipakulong kaming lahat pagkatapos wala ng quorum Di ba? Ganun talaga mangyayari doon, no? Halimbawa, mawawala ng saysay yung sinasabi sa aming rule, sa Senate rules, na para lang mapanatili o may balik ang quorum. Merong may coercive power ang Senate Kaya nga merong arrest power So sa mga dito, ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Kahit na mga nakadetain na mga katauhan, mga personalidad, na ipapatawag Tsaka nangyari na yan. May mga pangyari na kung ganyan, di ba? Na kahit nakakulong nakatutupad bilang senador, Sen. Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Saan niya ibabata yung opinion na dahil siya nakakulong lang? Bakit? Nakakulong lang, ibig ba sabihin, sinabi mo, guilty na yan? Hindi ho. Wala pa naman, hindi pa nag-umpisa yung trial. Beyond reasonable doubt. Ngayon, ang talagang doktrina na inuulit-ulit natin ay kapag wala ang senador sa ating bansa, doon lamang outside siya ng coercive jurisdiction or power ng Senado. Pero pag nandito, nakakulong man o hindi makita, ay hindi pa siya nawawalan ng Ang sinasabi niya kasi sa Section 5 kanya ng plunder law, nagkakaroon kanya ng parang yung preventive suspension. Ganyan, At saka naman doon sa isang provision ng charter ng ombudsman, nagkakaroon din ng parang preventive suspension. Inaakala niya nang dahil doon, nai-strip na yung tao ng kanyang status bilang senador ng ating bansa. Para sa ganon, yung basis ng quorum, mag-iba din. Mapanganib yung mga ganong klaseng pagbibigay ng opinion. At ang matindi niya, sumisitas pa po kasi ng mga naunang pagpapasa ng korte. Tapos, siyempre, yung mga tao na wala namang background sa legal, kapag narinig yun, sapagkat may taguri, ganito ang posisyon, ito ang nire-represent niyan, mapanganib talaga, Sen, kasi ang dating sa tao nun, kapag siya nagsalita, otoridad siya. Yun ang totoo, yun ang dapat nating tanggapin. Pero, ang nangyayari nga, disputable, debatable itong mga isyong ito, at dapat mapiho talaga natin ng ating mga kababayan, sino ang nasa katotohanan, Sen? Especially, Sen, sa mga taong masa, na ang kaalaman pagdating sa batas ay hindi naman natin masasabing wala, pero limitado. Well, iba po yung basa sa ganitong mga lumalabas sa pahayag at yung mga nakikita nila sa internet, of course. Di ba? So, ano magandang gawin natin para maiparating sa tao yung tunay talaga na nangyayari? Dahil naguguluhan na talaga yung tao At ito'y pangamba ang idinudulot sa kanila. Hindi lang pangamba, higit pa roon dahil kapag nalito ang tao, hindi nila malaman kung alin ang kanilang pakikinggan. Alin ba talaga yung tunay na interpretasyon dito? Kapag naguluhan ang tao at
hindi niya na mapaniwalaan kung sino yung tama, mahirap yun. Ay, opo naman. So, hindi niya malaman, ay, sino talaga susundin namin dito? Gusto sumunod ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero ang dami naman yung nagsasabi ng pamali at pinipilit na baluktutin kung ano yung tama. Halimbawa, kapag sinunod natin yung sinasabi niya, Opo. di halimbawa, naipakulong lahat ang mga gaya ng gusto nilang gawin ngayon. Di na-dissolve ang Senate? Ganun ba yun? Technically, Nang dahil doon sa opinion na yun, na kapag ka nakakulong ka na, Wala hindi ka ka na na, miyembro. Oho. So, pati yung Constitution ngayon, hindi na pwedeng sundan kasi sinasabi na sa saligang batas, majority Oho. of all its members. Kung tatanggapin natin So, yung kanilang buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya, nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi sabi na legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentaha. Tingnan mo na Yun. lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing, Oho. kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun Oo, yun ang- Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect Dumaan, opo. sa pamamagitan ng majority Opo, of all its majority. members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, Secretary, Sergeant at saka at Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas Yun, dito. yun po, Sen, oo. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with Opo. one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Hindi, Hindi. Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun Alam nila na dapat ang elect nila, 4 na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. napupunan yung 4 na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oo. Yun nga Hindi, tanong hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Well, Arms. natural, Opo. paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. tempore, opo. Yung isa, ba't di mo pa inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Oho. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag.
Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang president? Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, Yes. dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao dahil nagsama-sama sila na como sila yung mga dekano ng mga law schools. Kahit papaano nga, meron silang napapaniwala at Totoo. na-influensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Benny? Ang tawag doon? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting, binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen, ano ha? Ganun po. At nabanggit ko lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yun, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. Mamaya, pag-usapan natin ang nakalulungkot na pahayag, ano ha, ng